Muli, magandang umaga. Masayang umaga sa ating lahat. Bago tayo magsisimula, magpakilala muna ako. Ako nga pala si Binibining Liza Molina, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Magsitayo ang lahat. Ruwilinda, pangunahan ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa lahat. Bago kayo magsiupo, pakipulot ng mga basura na nasa ilalim ng inyong mesa at ilagay nyo sa basurahan. Opo. Ngayon naman ay magtatala muna tayo ng liban. Kapag tinatawag ko ang inyong pangalan, ang isasagot niyo lamang ay, ano ang paborito niyong pagkain? Okay? Here? Wow, ang sarap! Adobo. Cyril? Wow, ang sarap naman! Escabeche. Ruwilinda? Wow, ang sarap ng ulam ni Ruwilinda. Ito ay adobong manok. Okay. At dahil dyan at walang lumiban sa ating klase ngayon, ay bibigyan natin ng Pakbit Club. 1, 2, pak na pak. 1, 2, bet na bet. 1, 2, 3, 4, pak na pak. Bet na bet! Ngayon ay magtatakda muna tayo ng alituntunin. Gusto ko sa aking klase isusundin nyo lahat ng aking alituntunin. Una, makinig. Pangalawa, maging aktibo. Pangatlo, makikilahok. Pang-apat ay may respeto sa bawat isa. Malinaw ba sa lahat? Mabuti at malinaw. Sa tingin ko ay para kayong matamlay. So ngayon ay tumayo ang lahat at sabayan niyo akong sumayaw. Okay, magsiupo na ang lahat. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawa? At dahil dyan, magbalik-aral muna tayo. Sino ang nakaalala nung nakaraan nating talakayan? Yes, Ruwilinda, ito po ay Mitulo Hiya. Magaling! Bigyan natin na magaling, magaling, magaling. At ano pa? Ito po ay yes, Jackie! Ito ay alamat. Magaling! Bigyan natin ang 3 bagsak. 1, 2, 3. At dahil dyan, talagang nakinig kayo sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon naman, ay mayroon naman tayong isang gawain na pinamagatang pangarap na bahay. Kumuha kayo ng isang buong papel at iguhit nyo ang inyong gustong ipatayo na bahay. Ito ang halimbawa o mga hakbang na susundin ninyo. Sa umpisa ay iguhit ang nais na forma ng bubong. Sumunod, iguhit ang bahaligi ng bahay. Pagkatapos ay gumuhit ng pinto at bintana. Sa huli, iguhit ang iba pang elementong nais na ilagay. Malinaw ba sa lahat? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. At magsisimula na? Okay, tapos na ang 5 minuto. Ipasa dito sa harapan ang inyong mga naiguhit na bahay. Base sa ating ginawa
dalawa kanina, sino ang may ideya kung ano ang magiging paksaan natin ngayon? Yes, Chloe! Ito po ay angkop sa pahayag na panimula, gitna at wakas. Bigyan natin na magaling, magaling, magaling. At dahil dyan, mayroon na naman akong isang gawain. Mayroon ako dito na printed materials, ibibigay ko ito sa inyo at ito ang mechanics. Pumili kayo ng inyong kapares. Pagkatapos ay ibibigay ko ito sa inyo. Sa'yo. Basahin at unawain ninyong mabuti at sagutan ang mga tanong na nakalagay sa printed materials. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. At ang rubrics niyan ay, at ang pamantayan niyan ay nandun sa likod ng printed materials. Malinaw ba sa lahat? Okay. Okay, tapos na ang 5 minuto na ibinigay ko sa inyo. At pakipasa lahat ng mga printed materials dito sa harapan. Maraming salamat. May kaalaman na ba kayo kayo patungkol sa topic natin ngayon? Maaari mo bang ibahagi sa iyong mga kaklase ang iyong ideya sa aralin natin ngayon? Sa mga salamat, maaari nang umupo. Tunay nga na napaka-aktibo ni Jet Li sa loob ng klase. Gusto ko ang ganyang bata. Ipagpatuloy lamang. Wala karagdagan pa? Okay, wala na. Ngayon dadako naman tayo sa ating talakayan. Pero bago yan, ay babasahin muna natin ang layunin. Unang layunin. Nasusuri ang mga angkop na hudyat at pananda sa panimula, gitna at wakas ng isang akda. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahulugan ng panimula, gitna at wakas ng isang akda. At ang pangatlo ay nagagamit ng wasto ang angkop ng mga pahayag sa panimula, gitna at wakas ng isang akda. Panimula. Ang unang bahagi ay ang panimula. Ang mahusay na panimula ay kailangang makuha ang interes ng tagapakinig o mambabasa. Dito nabubuo ang larawan na makikita ang aksyon na gaganap sa isinasalaysay. Maaari itong sisimulan ng noong una, sa simula pa lamang, isang araw at iba pang pananda sa panimula. Halimbawa, mga pananda sa pagsisimula ay at maaari isunod ang pang-uri. Noong unang panahon, masukal at madilim sa gubat na iyon. Sa unang halimbawa, gumamit ng halimbawa noong unang panahon at sinundan ng pang-uri na masukal at madilim upang ipaliwanag ang gubat. Sunod na halimbawa naman. Ito ay pandiwa. Isang araw ay nagmamasid ang matanda sa paligid. Sa ikalawang halimbawa naman ay gumamit ng panandang magaling. Ito ay isang araw upang ipakita ang pagsisimula at sinundan ng pandiwang Jet Li, nagmamasid. Ang huling halimbawa naman ay ang pang-abay. Sa simula pa lamang ay maagang gumising ang tribo sa nayon. Sa halimbawa na ito ay gumamit ng panandang sa simula pa lamang bilang hudyat sa pagsisimula. Kasunod ang pang-abay na maagang gumising. Tandaan natin na sa panimula ng pagsasalaysay ay gagamit tayo ng pananda sa pagsisimula at maaaring sundan ng pang-uri, pandiwa o pang-abay upang ilarawan ang pangyayari sa kwento. Naman ay dadako tayo sa gitna. Sa gitnang bahagi naman, mapapanatili ang kawing-kawing na pangyayaring nasimulan. Aabangan kung paano magtatagumpay kung magwawagi ang pangunahing tauhan. Maiiwasto ang mali o matuto ang mga katunggaliang tauhan. Habang tumaas ang pangyayari, maaaring gamitin ang mga pahayag na
kasunod, pagkatapos, walang ano-ano'y at iba pang mahuhudyat ng kasunod sa pangyayari. Patuloy na gumagamit ng mga panlarawang salita upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral. Wakas. Dito sa wakas. Sa huling bahagi ay ang wakas. Napakahalaga rin ng huling pangyayari na maiiwan sa isipan ng tagapakinig o mambabasa. Dito, napaloob ang mensaheng magpapabago sa kabuuan o kalooban at isipan ng lahat ng kabutihan ay nagwawagi at may kaparusahan ang gumawa ng masama. Maaaring gamitin ang mga pahayag na sa huli, sa wakas, sa pagtatapos at iba pang panandang naghuhudyat ng makabuluhang pagtatapos. Naintindihan ba ng lahat? Mabuti at magaling talagang naintindihan. At dahil wala ng mga katanungan, nakatitiyak ako na handa na kayo sa aking gawain. Nais ko lamang sukatin ang inyong kaalaman kung talagang nakinig kayo. O nakinig kayo sa aking diskusyon. Ngayon, subukin ninyong tukuyin kung ang pahayag ng singguhitan sa pangungusap ay ginagamit sa panimula, gitna at wakas. Itaas lamang ang kanang kamay sa gustong sumagot. Paunahan lamang. Maging alerto. Ito ay tinatawag na hulaan mo. Hula 1. Hula 1 kung ito ay panimula. Hula 2 kung ito ay gitna. At hula 3 kung ito ay wakas. Para sa unang bilang, next. Kapag ikaw ay nauna na sumagot at tama ang iyong sagot ay may 5 puntos. At kapag ikaw naman ay nahuli ay may 2 puntos. Maliwanag ba? Magsisimula na tayo. Noong unang panahon ay may naninirahang mahirap na mag-anak ng mangingisda sa pampang ng Laguna de Bay. Hulaan mo na! Yes, Ruel! Lumayo at sumagot. Sige. Magaling. Ito ay hula. Ito ay hula 1. Una. Ito naman tayo sa pangalawang tanong. Mula noon, sa tahanan ng mga diwata, namuhay ng masaya at mapayapa ang mabait na si Leia. Tumayo ka, Karina, at ipahayag ang iyong sagot sa harap ng klase. Ito ay salitang ginamit sa hudyat para sa wakas. Magaling. Bigyan natin ng magaling. At mayroon kang 5 puntos. At dito naman sa panghuling tanong. Kasunod ng pagkamatay ng ama ng magkapatid, nagkasakit ng malubha si Leia dahil sa sobrang pagtrabaho para sa ikakabuhay niyang magkapatid. Hulaan mo na! Yes! Rui! Ito po ay ginagamit sa gitna upang pagdugtungin ang mga pangungusap at hudyat. Talagang nakinig kayo sa ating diskusyon. Mga mag-aaral ko sa Filipino, naintindihan niyo ba ang ating aralin? Kayo ba ay may natutunan? Kayo ba ay nasiyahan? Mahusay! Ako'y natutuwa sa inyong mga komento kung may natutunan. Ano nga ang mga salitang ginamit bilang hudyat sa panimula? Yes, tumayo, Bernadette. Ang salitang noong unang panahon. Magaling. Paano naman sa gitna? Yes, Jose. Kasunod na? Kasunod. Magaling. Dahil evaluasyon o pagtataya. Tinatawag itong pick muna. Panuto. Piliin ang angkop na salita na naghuhudyat ng wastong panimula, gitna at wakas upang mabuo ang talata. Diba makikita natin dito? Pumili lang kayo kung saan dito ilagay ang pagkakasunod-sunod. Maya-maya, noong sa huli, subalit, sumunod. Maliwanag ba? Ilagay nyo ito sa isang kapat na papel. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Magsisimula na? Okay, tapos na ang 5 minuto. Ipasa nyo lahat dito sa harapan ang inyong mga papel. Sa tatlong gawain, dahil
nakinig kayo ng maayos ay wala na akong ipapagawa sa inyo. Tumulong na lang kayo sa inyong mga magulang at magpahinga ng mabuti dahil nakinig kayo ng maayos at mayroon kayong natutunan sa ating topic o aralin ngayong araw. Okay, Jetly, pangunuhan ng panalangin sa panghuling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.